Praise God. Magandang umaga po sa mga naggagandahang mga anak ng Diyos. Amen po ba? Tingnan nyo nga po yung mga katabi ninyo. Mukha bang mga fresh at mga bagong ligo? Huwag sabi yung bagong ligo, mabango, di ba? Okay. So, yun pong pinadala sa atin ng mensahe ng Panginoon for today is parang may connection din po dun sa pinadala ng Panginoon last Sunday. May nakakaalala po ba nung message last Sunday? Sige po, bibigyan ni Pastora ng GC. Joke lang po. Dapat daw po, parang yung parable po sa Matthew yan. Every time daw po na nagbabasa tayo ng Bible, huwag nating hayaan na tukain ng ibon. At least may natitira sa atin, dapat, di ba? Okay? So, kung di po ako nagkakamali, ang message po last Sunday is about labanang hindi nakikita. Tama po ba? Okay, so medyo related po dito. Yun pong pinadala ng ating Panginoon sa atin ngayong umaga. Sorry. So, ang title po natin ay Tagumpay kay Kristo, found in 2 Corinthians 2:14. So, let us pray po. Hallelujah. Praise you. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, sa paggising po sa amin ng maaga. Salamat po sapagkat meron na naman kaming opportunity na makapagsamba at sumama sa iyo. At sama-sama po kami na pagsasaluhan namin yung tinapay ng buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Lord, this morning, pwede po ba na paki-cover mo po this place with your most precious blood? Lord, kung meron po sa amin na may mga hinakitan or ano pa man, kung may mga saloobin kami, patawarin mo po kami, Lord. Kung meron man kami nasabi, nagawa, naisip na hindi ka lugod-lugod sa'yo, hinihingi po namin ang kapatawaran mo, Panginoon. And Lord, we just pray that you will bless this church. We just pray, Lord, na you will cover this place with your most precious blood. Na wala pong anumang tangka ng kaaway ang mananaig in the mighty name by the blood of Jesus. And Lord, ikaw lamang po ang makita. Ikaw po ang marinig, ang kalooban mo po. Just make use of my voice. Huwag po yung sarili kong karunungan, Lord. Itago mo po ako. Huwag po akong makita, huwag akong marinig. Huwag yung puso ko, huwag yung ninanais ko, isipan ko. Kundi yung nais mo pong ipahatid sa amin sa umagang ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay. So sa 2 Corinthians chapter 2, verse 14, ang may sulat po nito ay si Apostol Pablo. Okay. But before that, good morning po sa bawat isa. At meron po ba tayong bagong kasama ngayon? So welcome po kayo sa church, sa Jesus is Our Shelter Church. At alam namin na hindi po aksidente yung pagdating nyo dito. Si Lord po yung nagpadala sa inyo dito. So welcome po. Okay. So, sa 2 Corinthians, katulad po ng mga ibang epistle, Pauline epistle ang tawag po doon kasi si Paul ang nagsulat, si Pablo po yung nagsulat. Okay, sino ba si Pablo? Si Pablo po ay isang apostol ng Panginoon na hindi siya nakasama nung 12 during lifetime ni Lord. Kaya po sa Corinto, or may mga ibang Kristiyano at that time na parang kinu-question po yung pagiging apostol ni Pablo. So, si Pablo po kasi, nung na-encounter niya si Lord sa road sa Damasco, inuusig po kasi niya ang mga Kristiyano. Wala siyang ginawa kundi usigin at ipapatay yung mga miyembro ng daan or the way. So, at that time, si Lord mismo yung nag-usap sa kanya, Pablo, bakit mo ako pinag-uusig?
So, yung church ang pinag-uusig niya, pero ang sabi ni Lord, bakit mo ko pinag-uusig? Okay? So, yun po, may direct din po ang Lord sa kanya. Though hindi nung kasama dito, nung mga nila Pedro, ganyan. Though hindi po. So, ang dami pong mga struggle sa pinagdaanan ni Pablo. And siya po ay isang Greek Jew. Greek Jew naman po siya, pero isa rin po siyang Roman citizen. Okay? So, sa pagiging alagad po niya, pagiging apostol niya, pakarami po niyang pinagdaanan. Mga persecution from the unbelievers, sa mga hindi nakakakilala sa Panginoon. Ilang beses din po siyang nakulong, di ba po? Alam po natin yan. And even sa mga kapwa niyang Kristiyano, naka-receive din po siya ng maraming mga parang persecution din. Okay. So marami pong pinagdaanan talaga si Pablo. So, sabi po sa 2 Corinthians 2 verse 14, which is our key verse po for today. Ngunit salamat sa Diyos at lagi niya kaming isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo. Dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya at sa pamamagitan namin ay pinalalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuyak ng pagkakilala sa Kanya. Yan po ay nakasulat sa Magandang Balita. Then ang Biblia po, sabi, datapat salamat sa Diyos na laging pinagtatagumpay tayo kay Kristo. At sa pamamagitan natin ay ipinahahayag ang samyo ng pagkakilala sa Kanya sa bawat dako. And sa English, ang nakasulat po ay, now, thanks be to God who always lead us in triumph in Christ, and through us diffuses the fragrance of His knowledge in every place. Triumph. May nananalo. Sa isang gera, syempre, may nananalo, merong natatalo. In the same way, kahit saan pong mga palaro or mga event, may natatalo at merong nananalo. Di ba po? So, sabi nga natin, we are in spiritual battle. Spiritual battle po just like yung tinalakay ni Pastor Ursula Sunday. So, ang battle po ay spiritual, hindi po tayo ang dapat nag-aaway-away. Spiritual battle. There's a spiritual battle going on. Yung principalities of the air, yan yung madalas na nag-aano sa, oy, ganyan, mali yan, ganyan. So, let's see, tingnan po natin. So, meron pong sabi dito na, thanks be to God who always lead us in triumph in Christ. Pagtatagumpay. Tayo ay magiging matagumpay hindi dahil sa ating sarili. Dahil kanino po? Kay Christ. We are victorious in Christ, not on our own. And through us diffuses, ito po yung mga magagandang dyan Thanks be to God who always lead us. Lead us. Siya yung nagtuturo sa atin kung ano yung dapat gawin, kung ano yung dapat sabihin, how we act as Christian. Para tayo po ay maging triumphant in Christ. And through us, tayo po yun. Dapat. And through us, diffuses. Pag nagdi-diffuse, yun po yung nagpapalabas ng mabango. The fragrance of His knowledge in every place. Triumph. Ano ba yung triumph? It is a great victory or achievement. Success, panalo ka. Or matagumpay ka. Yun po. So, sa isipan po ni Pablo as a Roman citizen, sa dami-dami po niya mga pinagdaanan, pwede naman sabihin ni Pablo na, parang ayoko na. Ang dami na nga umuusig sa akin sa labas, pati dito sa loob.
may mga umuusig pa sa akin. Parang ayoko nang tumuloy. Wala, talo na ako, manghihina na ako. Tapos, ipinadala pa siya sa kulungan. Ayoko na. Diba? Pero, sabi niya, instead of being sa sarili niya, sabi niya, thanks be to God who always lead us in triumph. Meron pong parada ng tagumpay. Ang tanong, kasama po ba tayo dito sa parada ng tagumpay? Ni Kristo. Okay, so tingnan po natin. Sa isipan po kasi ni Pablo as a Roman citizen, ganito raw po yung parada ng tagumpay. 'Di ba? At that time, sila po ay meron pong mga labanan. Halimbawa, isang lugar, sasakupin yung isang lugar, pag natalo niya yung lugar na to, panalo siya, 'di ba? So, ang mangyayari po doon, magkakaroon sila ng parada ng tagumpay. Tingnan po natin yung example. Kaya kung titingnan po natin ang example na to, yan po yung sample, yan po yung nasa isip ni Pablo na parada ng tagumpay. Sino-sino ba yung mga nandyan sa parada ng tagumpay na yan? Siyempre, unang-una, yung mga tumalo doon sa kinonquer nila na lugar. Sila po yung mga state official, senado, yan. Then, kasunod po nila yung mga nagbo-blow ng trompeta na parang sinasabi na, hello, makinig kayo, nanalo tayo, meron na naman tayong na-conquer na isang lugar. Part na sila ng Roman Empire. Yan, trumpeter. Then, andyan din po, pagkatalo nila yung isang lugar, lahat ng mga importanteng bagay na nandoon, kukunin nila yan. Lahat ng mga kayamanan nila, dala-dala po yan. At ipaparada nila na makikita ng lahat, wow, nadagdagan na naman yung kabangyaman natin. Dahil ang dami na naman nadagdag sa atin ng mga gold and whatever. Nandiyan din po yung bull para sa kanila pong ihahain sa Diyos for sacrifice. At nandyan din po yung mga leader nung bansa or lugar na tinalo nila. Let's say yung hari, kung buhay pa yung hari, yung prinsipe, mga prinsesa, yung kanilang pong mga magigiting na kawal, andyan din, nakaparada. Pero sila po ay nakatanikala. Sila po marahil ay ikukulong or papatayin later on. Kasama po yan sa parada. Then, sino pa po yung mga kasama sa parada ninyan? Afterwards, andyan din po yung mga musician. Kaya talagang kasama po sa parada talaga lagi ang mga musician with their lyres. Then the priest, yung kanila pong mga, ano tawag dito? Yung kanila pong priest, dala-dala yung mga insenso na parang ipinapaamoy sa lahat. Isang ano raw po ito ng sign din po sa kanila ng victory, doon po sa kanilang time. Then, after that, yung general. Then, yung pong army na mga tumalo doon sa kanilang bansa na kinonquer. Sa isipan po ni Pablo, ito yung sabi niya na, thanks be to God who always lead us into triumph. Nung una, si Pablo and even us, nandun po tayo sa bihag eh. Nandun po tayo sa talunan. Nandun po tayo sa bihag ng kasalanan. Andun po tayo sa papunta sa impyerno. Pero dito, sa isipan ni Pablo, I'm on the winning side because of Christ. At parang nakikita niya na yung muling pagbabalik ng Panginoon na talagang glamorous yung kanyang magiging muling pagbabalik na as talaga pong siya yung captain ng Lord's Army, ang atin pong Panginoon. Okay? So, tayo po, ano po yung ating mga pinagtatagumpayan? Tagumpay na po ba tayo lahat fully as in?
Okay. Tingnan po natin yung 1 Corinthians 15:54. Gusto ko po magbasa po tayo. Maganda po kasi na natututo rin po tayo talaga na tingnan yung ating mga Biblia. Sabi po dito sa 1 Corinthians 15:54-55, kapag napalitan na ang walang pagkabulok, ang nabubulok, at napalitan na ng walang kamatayan, ang namamatay, matutupad ang nasasaad sa kasulatan, na lupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? So death. Pinagtagumpayan na po ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo ang kamatayan. At lahat po ng mga nakipag-isa sa Panginoon, tumanggap sa Kanya, tinalo na po ng Diyos yung kamatayan. At lahat po tayo ay meron na pong buhay na walang hanggan. So ito po ay pinagtagumpayan ng ating Panginoon. Next, ano pa po? Ano pa yung mga struggles natin dito sa mundo? Wala na po ba tayong struggles? Diba? Problema. Sarili mo, sarili ko. Problema ko to. Tingnan po natin yung John 1 John 2:16. Sabi po dito, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang nakakapukaw sa masamang pita ng laman, ang mga nakatutokso sa paningin, at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Everything in this world. Marami pa rin po tayong struggles na dapat pinagtatagumpayan po natin yan. Yung pong mga kalalakihan, and even mga kababaihan, ang dami pong mga tukso sa atin. And even mga kabataan, ang dami pong tukso. Umaaligid-aligid sa atin. Pero, lust of the flesh, yan pong pitaan ng laman, dapat po pinagtatagumpayan na po natin yan. Then, yun pong lust of the eyes, nakakalungkot. Mas maganda po, especially sa mga kabataan, na meron po tayong pangarap, no? Maganda yung plano natin, makatapos sa pag-aaral, matulungan ng mga magulang natin, maging maganda yung hanap buhay. Pero wag po tayong padaig doon po sa mga ini-offer ng mundong ito. And even the pride of life. Gusto ko ganito mangyari sa akin. Gusto ko kilalanin ako. Gusto ko magkaroon ako mataas na katayuan sa buhay para hindi na kami matamatahin ng mga kamag-anak namin, ng mga kapitbahay namin. O gusto ko ganito. The pride of life. Diba? So ano pa? Takot. Ang dami po nating dapat pagtagumpayan. Yung pong mga struggles natin, mga problema, diba? Yan po yung mga ating pinagtatagumpayan in Christ. Diba? Thanks be to God who always lead us in triumph. Sabi gano'n, in Christ. Okay. Pero hindi po nananatili po doon yun. Doon po sa parada ng tagumpay, tingnan po natin to. Sige pa po. Doon po kasi sa parada ng tagumpay, dalawang klase po ng tao yung nandoon. Kasama sa, napansin niyo po, may dalawang klaseng tao na nakasama doon sa parada. Kaya ano po yung unang tao? Kasama po dyan yung mga talunan. Then, kasama rin po dyan yung mga nagtatagumpay. Yan po yung triumphal parade na nasa isip po and sa pinagdadaanan. Ito po ang pinaka-context po nito na sa isip ni Pablo is yung pag-share po niya ng word. Kasi kung saan-saan po siya nakakarating din to share the word. At maraming iba't ibang klase po yung pagtanggap. Di ba? Kahit naman po tayo nag-share, hindi lahat ng sinishare natin ng salita ng Diyos talagang tinatanggap po eh. Diba? Minsan dumarating pa nga sa atin yung para tayong nadi-disappoint. Ay, parang ayaw na nila, ganun, sayang naman, ganyan. Dumarating po sa atin yung ganun.
Pero tingnan po natin yung sinasabi po dito. What is important po is yung mabangong samyo, yung diffuses the fragrance of His knowledge. Yun po yung sinishare natin na salita po ng Panginoon. So, dalawang klase ng taong kasama sa parada. So, yung pong mga natalo at yun pong mga nanalo. Nakita po natin yan dun po sa parade kanina, triumphant parade. Yung pong parada na to, it means different to different kind of people. Tingin nyo po. Dalawang klase kasing tao yung nandun sa parade na yun. The same incense, the same trumpet na naririnig nila, the same music na naririnig nila, the same incense na naaamoy nila. Ano po ba yung insenso? Yung insenso po kasi, sinabi po ito sa Bible. Meron din pong incense na sinusunog doon po sa templo ng Diyos. Kasi natutuwa po, sabi sa Malakay 1:11, nagsusunog sila ng insenso, nag-aalay ng malilinis na handog para sa akin. Pagpaparangal din po ito sa Diyos. So it's part of sa Panginoon. And that time, that ancient time, ginagamit din po ito even nung pong mga ibang mga pagano, yan, iba pong mga lugar. Ginagamit din po talaga nila yung incenso. For for victory. Kapag may victory sila, nag-i-incenso din sila. So part nung procession na yan, nung parada na yan, andyan po yung mga talunan. Naaamoy nila incenso, hindi. Naamoy nila yung incenso. And yung mga nanalo, nandyan din. Naamoy din nila yung insenso. Pero, yung dalawang klaseng tao na yon, kapag naalala nila yung insenso, yung amoy na yon, ano po ang maaalala nila? Yung pong amoy ng insenso na yon, napakabango para sa mga panalo. Pero para po sa talunan, kahit gaano kabango yung insenso na to, sobrang hindi po maganda para sa kanila tong amoy nito. 'Di ba? So, ano po nakikita dito? A sweet aroma, a sweet savor of Christ. It does not consist so much in what we do, but in our manner of doing it. Not so much in our words or deed. Sabi po dito sa verse 15, para kaming mabangong samyo ng insensong inihahandog ni Kristo sa Diyos. Yung po mga ginagawa natin para sa Panginoon, di ba? Para po itong insenso, yung pananalangin natin, pagsiserve natin sa Kanya, and even po yung pagdadala natin ng mabuting balita, pag-share po natin. Isa po itong mabangong samyo ng insenso na inihahandog natin sa Diyos. Bakit ba nandito tayo? Siyempre, we want to give the Lord yung best. We want to honor the Lord. Diba? Otherwise, hindi na tayo punta dito sa church. Wala man pala tayong gagawin dito. Magpapakitang tao lang tayo, Kristiyano ako. Yung pala, pag ibang araw, iba na pala. 'Di ba? Pero sabi nga dito, para kaming mabangong samyo ng insensong inihahandog ni Kristo sa Diyos at nalalanghap ng mga naliligtas at na mga napapahamak. The same na mabango na samyo ng insenso na inihahandog. The same na mabuting balita ng kaligtasan, isinishare natin yan sa lahat. Pero iba po yung pag-amoy niya, iba yung dating niya sa ibang klaseng tao. Ano po sabi sa verse 16? Sa mga napapahamak, ito'y parang alingasaw na nakamamatay. Ngunit sa mga naliligtas, ito'y halimuyak na nagdudulot ng buhay. Sino ang may sapat na kakayahang gumawa ng mga bagay na ito? For we are to God the fragrance of Christ among those who are being saved, and among those who are perishing. To the one we are the aroma of death, leading to death, and to the other the aroma of life, leading to life. Sa ano daw po? Sa mga napapahamak, yung amoy nito is hindi maganda. Hindi nila kayang tanggapin
yung magandang balita ng Diyos. Hindi nila tinatanggap. So it's the same na mabangong insenso. It's the same na magandang balita na i-share natin. Diba? Hindi naman tayo namimili ng tao diba? I-share natin kahit sino. Pero sabi nga po, sa mga naliligtas, ito ay halimuyak. Halimuyak, ang bango-bango. Because it leads to life. Sabi, the aroma of life leading to life. Pero sa mga tao po na hindi talaga nila matanggap itong ini-offer ng Diyos sa kaligtasan o hindi nila talaga kayang tanggapin. Ito po yung aroma of death leading to death. Minsan, nakakadismaya, kapag nag-share nga tayo sa ibang tao, then parang hindi nila pinapansin, na parang iisipin natin, parang ako yung dinaw nila, parang ako yung hindi nila tinanggap. Pero sabi ko nga, hindi tayo yung hindi nila tinanggap. It's the message of the Lord. It's the salvation of God. Yun po yung hindi nila tinanggap. Kaya po, para doon sa mga tao na yun, to the one, we are the aroma of death leading to death. Sa mga napapahamak, ito'y parang alingasaw na nakamamatay. Pero, dun po sa mga tao na tumanggap po ng mabuting balita ng Diyos, ito'y halimuyak. May pagkakaiba po ba yung alingasaw at halimuyak? Pag sabing umaalingasaw ka, siguro pag sinabi na, dumating yung isang tao, maalingasaw ka. Negatibo, positibo. Parang negatibo. No? Parang, ano pa naman yan? Umaalingasaw, sobrang may pabango mo. Pag sinabing humahalimuyak ka, uy, ang bango mo naman. Ano pa yung pabango mo? Ang madalas ganun, pag nabanguhan ako sa isang pabango, ano pa yung pabango mo? Ang bango niyan. Humahalimuyak ka. So, it is the breath and fragrance of life hidden with Christ in God and deriving its aroma from fellowship with Him. Ngayon po, sa buhay po natin bilang Kristiyano, i-apply po natin to. I-assess po natin yung sarili natin, no? Ako ba ay umaalingasaw o ako ba ay humahalimuyak? Diba? Pag kaya narinig ng isang tao yung pangalan ko, narinig pa lang, hindi na ako nakita. Ano kaya yung amoy na nare-retain sa kanila? Alingasaw kaya o halimuyak? Umahalimuyak, mabango kaya ako kapag naalala ako ng ibang tao? O parang umaalingasaw lang ako? Diba? So, sa atin po, ito po, sa mga dinadalan po natin ng salita ng Diyos at hindi po tinanggap, for them, it is alingasaw na nakamamatay. And sa kanila po na tumatanggap nito, ito po ay isang halimuyak na nagdudulot po ng buhay or ng kaligtasan. Pero sa atin pong mga Kristiyano, dapat daw po tayong mga Kristiyano, may aroma din daw po tayo. Mabango rin daw po tayo. Kasi tayo po yung magdadala, tayo yung magdi-diffuse ng fragrance of Christ. Diba? Balikan po natin yung verse natin kanina. Yung, eto yan. Thanks be to God who always lead us in triumph in Christ. And through us, tayo po yun, diffuses the fragrance of His knowledge in every place. Tayo po pala yung dapat humahalimuyak din. Kasi maaamoy po ito ng mga tao, hindi lang yung mga kasama natin dito sa church, even yung mga kapitbahay natin. Pag nakikita ba tayo, ano ba yung impression sa atin ng mga tao? Kunwari lang born again, pero tingnan mo yung mga ginagawa niyan, na may mga pinagsasalita niyan. Diba? Kasi tayo po yung nagdadala ng salita ng Diyos. Sabi nga po, we are the living Bible. So dapat ang dinidiffuse po natin, yung pong halimuyak ng Panginoon.
diffuses the fragrance of Christ. Yun daw po yung nakikita sa atin bilang mga Kristiyano na minsan, kahit di ka na magsalita, let's say, bago ka sa isang lugar, sabihin, Christian ka? Naano niyo na po ba yung ganon? Na minsan napunta kayo sa isang lugar, tapos biglang nagtanong sa'yo, born again ka? So, ibig sabihin, parang, there's something na nakita sa'yo. Maaaring may nakita sa'yo, kaya sinabi nila na, Christian ka ba? Ang matakot po tayo at malungkot tayo, yung kahit na, wala man na pumapansin sa'yo, kasi parang, you go with the flow. Kung ano lang yung nasa mundo, yan ka din. Walang nabago sa atin ang Panginoon, di ba? So, as a conclusion, sige po. We are victorious in Christ. Sabi nga po sa 2 Corinthians 2:14, now thanks be to God who always lead us in triumph. In Christ. Yung pagtatagumpay po natin kay Kristo po ito. So whatever po na mga battle, spiritual battle po, or whatever na battle na pinagdadaanan natin sa buhay na to, magkakaroon po tayo ng tagumpay in Christ. Dahil tayo po ay may pakikipag-isa sa ating Panginoong Jesus. And dapat po, through us diffuses the fragrance of His knowledge in every place. Hindi po yung lagi nasa church ka lang, parang you are so holy, parang ang bait-bait nito, parang hindi marunong magalit. Hindi po. Dapat in every place, sabing ganon, yung fragrance, yung bango ng Diyos, yung halimuyak ng Diyos, naaamoy daw po sa atin. Dahil, tayo raw pong mga Christian, dapat po, we are the aroma. Christians are the aroma of Christ in the world. Yung buhay po natin, dapat naaamoy po yan ng lahat ng mga tao sa paligid natin, hindi lang kasama sa church, pati po yung mga nasa labas. Dapat po humahalimuyak tayo. Okay? Then, application po natin, kahit parang hindi tinatanggap naman nung mga ibang tao, yung binabahagi natin na salita ng Diyos, huwag po tayong magbabago sa kanila. 'Di ba? Mahal sila ng Diyos, mahal natin sila. And we are the aroma of Christ. Kaya lang, at the end of the day, ito yung verse natin kanina, yun po yung magmamatter. Ano sa kanila yung aroma of Christ? Is it, yun bang nagdudulot ng buhay? Or yung nagdudulot ng kamatayan dahil hindi nila tinanggap ang salita ng Diyos? Amen po ba? So, patuloy po ba tayong mag-share ng salita ng Diyos? Amen po. Then yung buhay po natin, paki-assess din po natin as Christian, humahalimuyak ba ako? Or umaalingasaw ako? Lagi naman po ang Diyos, lagi naman po siyang, may second chances pa siyang binibigay sa atin. Buhay pa po tayo eh. So kung right now we are still umaalingasaw, pwede pa rin po nating asamin, Lord, gusto ko pong humalimuyak. Gusto kong maging mabangong samyu sa'yo. Lahat ng gagawin ko, sasabihin ko. Hindi po tayo perfect pa. But the Lord, marami pa po siyang gagawin sa atin at babaguhin sa atin. Amen po ba? Amen. So, pwede po ba tayong tumayo? Manalangin po tayo sa ating Panginoon. Glory to your name. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, nandito pa po kami sa lupa. We have a lot of challenges. Ang dami po namin kailangan pagtagumpayan. Ang daming discouragement. Ang daming mga problema. Ang daming temptations.
Pero Lord, napagtagumpayan mo na ang lahat. At sabi nga po dito sa 2 Corinthians, sinasama mo na po kami sa parada ng tagumpay. Tulungan mo kami, Panginoon, na mamuhay ng merong katagumpayan. Mapagtagumpayan namin even yung mga sarili namin. Mga pita ng laman. Mga hindi magagandang bagay, Panginoon. Tulungan mo po kami. At Lord, tulungan mo rin kami na huwag po kaming mapagod sa paggawa ng mabuti. At huwag kaming mapagod na magdala, magpahayag ng iyong salita. Kahit marami pong discouragement. At minsan hindi po tinatanggap yung salita mo. Lord, nawa sa buhay po ng bawat isa sa amin, maamoy ka. Ikaw po nawa ang humalimuyak sa aming mga buhay. Lord, yan po yung desire ng aming puso. Naman Lord, lahat ng gagawin namin dito, hindi lang dito sa dahong ito na iyong iglesia, ay magdulot ng parangal sa iyo. We wanted to honor you, Lord. Panginoon, din po nawa, yun po ang naisin ng aming mga puso. Magliwanag ka po sa buhay namin. Magningning ka at maamoy ka, Panginoon. Salamat po sa iyo. Ito po ang aming dalangin. At salamat po sapagkat lagi mo kaming sinasama sa parada ng tagumpay. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Hello. Hallelujah. Praise God. Magandang umaga po sa bawat isa. Ngayon po ay tayo ay nasa pagkakaloob po sa ating Diyos. Share ko lang po yung 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan ng walang pag-aatubili at hindi sa pilitan. Dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. So, sa pagbibigay natin kahit sa church o sa ibang tao, laging tinitingnan ni Lord yung motibo ng ating puso, yung laman ng ating puso, kung tayo ba ay kusang nagbibigay at yung merong kasiyahan. Hindi yung magbibigay ka pero parang masama ang loob mo, napipilitan ka lang, parang o kaya pakitang tao lang or parang pakita mo na nagbibigay ka, parang gano'n. So, yun, God loves a cheerful giver. So, sa pagbibigay po natin kay Lord, dapat nandun yung puso natin na mayroong kasiyahan at buong pusong nagbibigay. Yun. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Father God. Lord, maraming salamat po sa umagang ito at kami po ay nandito. Lord, sa aming pagbibigay, nawa ito ay maging mabangong samyo sa inyong harapan. Nawa ito ay binibigay namin ng buong puso, Lord God. Nakikita nyo ang laman ng aming puso, ito ay binibigay namin sa inyo. Dahil sa kabutihan ninyo, kami ay pinagpapala nyo kahit kami ay may pagkukulang, Lord God. Dahil sa inyong habag at grasya, Lord, kaya kami ay nagkakaroon. Lord, sa buhay naming ito, nawa kami ay hindi maging katitisuran sa harap ng ibang tao, kundi kami ay maging blessing, Lord, na pag sila ay nakikita kami o nandyan kami, ay maging, sabi nga po, ay maging mabangong samyo, hindi po isang katitisuran. Lord, nawa sa pagbibigay namin ito, Lord,
bless niyo po yung bawat isa, yung mga walang trabaho at yung mga may business po, Lord, i-bless niyo din po. At ang mga naman walang trabaho, Lord, kayo po ang great provider, Lord. So, Lord, kayo po ang tagapagbigay kung ano man po yung will niyo na trabaho ng bawat isa, Lord. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayan nito, O Diyos. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala. Ayan po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Awitan po natin ang ating Panginoon. Ang Panginoon po ay wala po talagang katulad. At lagi po natin siyang purihin at pasalamatan. Naiyak ako. Hello po uli. Para po sa atin po mga pabalita, sa atin po mga announcement, yung pong anniversary po natin ay magaganap po sa last Sunday of February, that is
February 25 po, February 25. Then, inaanyayahan po ang bawat isa na dumalo po sa atin pong mga prayer meeting every Wednesday. And pag po last week of every month, every Friday po. Okay, yung pong ating nights of prayer and fasting. Magkakaroon po tayo ng leaders and workers meeting sa, ngayon ba to? Ngayon po, after the service, 30 minutes lang po, attendance is a must. Leaders and workers po. May meeting po tayo after po nito. Okay, may fellowship po ang mga juniors after din po ng service natin. At paghandaan po natin at ipanalangin, magkakaroon po tayo ng parang enriching po, para mas lalo po tayong maging matatag, mas lalo po tayong maging malakas, magkakaroon na po tayo ng teaching ministry. Excited po ba tayo? Marami nang may gusto nito, matagal na, nauuhaw, nagugutom daw. So, maaaring ito po yung time para magpakabusog naman tayo sa salita ng Panginoon. So, yun lang po. Meron pa ba, Alisa? Wala na. Sige po, pwede po ba tayong lahat na tumayo? Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Sa katatapos po na aming gawain. Salamat po sa pakikipisa ng iyong banal na Espiritu. At Lord, salamat po sa mga salita mo. And Lord, ang dalangin po namin na naluwalhati ka po sa lahat po ng aming naging awitan, sa lahat po ng aming idinedicate or inihandog sa iyo sa umagang ito. Sapagkat yun lang naman po talaga ang nais ng bawat isa sa amin, to give you the highest honor and highest praise, Lord. Sapagkat ikaw lang po talaga yung karapat-dapat. At Lord, even po sa amin pong paghiwa-hiwalay sa umagang ito, dalangin po namin na patuloy po na yung pag-ibig mo ang siyang madama ng bawat isa, yung presensya mo po lagi ang siyang maramdaman namin sa aming buhay. At yung mga salita mo po, Panginoon, na amin pong mga narinig at mga natututuhan ay amin pong maisapumuhay sa araw-araw. Pwede po bang itaas po natin ang atin pong mga kamay? Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kalwalhatian, kadakilaan, kapangyarihan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless po.